Magandang araw sa inyo mga master, magandang gabi, magandang hapon, abay kung anong oras niyo itong napapanood. Alright, kung mapapansin niyo yan, yan ang episode natin. Yan ang episode natin ngayon. So, ano nga ba yung episode natin? May pag-uusapan tayo. Pero bago natin pag-usapan yung lahat ng pag-uusapan natin, baka hindi ka pa baliktad na naman ako. Baliktad na naman. Baka hindi ka pa nakapano dyan, oh, sa ating page, TikTok, tsaka sa ating YouTube channel, ha? Baka kasi meron kang gustong malaman o meron kang gustong maintindihan at gusto mong i-enhance yung iyong sarili. Abay, at gusto mong magpalawak ng kaalaman. Abay, wala kang ibang gagawin kundi mag-follow, mag-subscribe, at syempre, mag-react at mag-comment. At share mo na rin para mas masaya. Di ba? So, ito yung pag-uusapan natin. Huwag natin magpaliwi-liwi pa. Napakasaglit lang nito. Promise mga master, hindi ko kukunin yung mahabang oras nyo para magkaroon lang kayo ng idea. Kung kayo ay halimbawa naka-road bike o naka-gravel bike o yung wala pong bisikleta. Okay, ano nga ba yung pag-uusapan natin? Pag-uusapan na natin yung tinatawag na, tinamaan ko pa yung bike ko. Kung tinatawag natin na gravel road bike. Practical nga ba yun? Sulit nga ba yun? Okay nga ba yun? May pros and cons ba yun? Ano nga ba yung advantage nun? Yan ang mga pag-uusapan natin. Kasi may mga kaibigan tayo na nalilito or gusto magpalit ng from gravel bike, gusto nilang gawing road bike. From road bike, gusto nilang gawing gravel bike. Pero ang tanong, pwede ba yon? Pwede ba yung from gravel bike, i-convert mo yung bike mo sa road bike? Yan ang pag-uusapan natin. Marami kang malalaman dito, marami kang makukuha tips kung paano mo gagawin yung idea ng gravel road bike. Gusto mo ng rough terrain, tapos flat roads. Okay, sige. Pag-uusapan na natin. Huwag na natin patatagalin to. Huwag natin patagalin pa para hindi na ako makakonsume ng oras nyo. Okay, chotomate. Alright! Ayan ang ating gravel road bike. Napakaganda nito. Napaka ano kasi ako fan kasi ako talaga ng fan ako ng anong tawag dito, ng BMC. Fan ako ng BMC. Matagal na, siguro 2015, mga 2015, 2014. Tapos fan din ako ng Argon. Argon, BMC, tsaka Richie. Yan, and mga gustong-gusto kong medyo masasakit. Pero yung Cervelo, Pinarello, okay lang. Yung Factor, okay lang sa akin. Pero may mga sila, may mga ilang model sila na gusto ko. Pero ako, BMC. Talagang the best ang BMC. Anyway, back to the topic tayo. Marami kasi ang mga kaibigan natin na halimbawa, naka-road bike na sila. Pero ang problema, nalilimitahan sila pagdating sa ride. Okay? Unang-una na dyan, kung halimbawa ikaw ay naka-road bike. Halimbawa, naka-road bike ka. Tapos, syempre yung road bike, ang max tire is 28C. 28, the most na yun sa mga road bike. Tapos, ang crank nila, syempre malalaki yan. Diba? Yung mga malalaking crank, ang mga nilalagay nila, 50, 34, pinakamaliit. Diba? Tapos susunod, 53, 52. Yan, yung mga combination, 52, 36. Masakit yun. Tapos 50, 34. Tapos ang cogs nila, naglalaro lang yan. 32, 34, 28, tsaka 36 pinakamalaki. Yun na yung pinakamalaki nila. Okay. So ngayon, sa punto ng pamimili ng ride, syempre may pipilian yan. Tatanungin muna nila kung ano yung ruta nila. Ano ba yung ruta natin? Titingnan nila kung ano yung terrain na pupunta nila. Kasi baka mamaya, unang-una nilang tinatanong dyan ay meron bang trail? Baka merong trail na
hindi kaya ng road bike? Meron bang ahon? Meron akong kaibigan. Si PJ De Guzman. Oy, shoutout sa inyo, PJ, tsaka Brent. Yan, mag-ama yan. So, meron akong kaibigan na natatakot sila kasi hindi pa sila naka-ready. Una-una, hindi sila naka-ready sa sobrang ahon. Pangalawa, syempre, iniisip nila naka-road bike sila. Okay. So, normal lang naman kasi yun. Kung ikaw ay naka-road bike, kailangan mo talagang isipin kung kakayanin ba ng bike mo. Yan, dalawang yan, ang lagi mong iisipin. Kung ikaw ay magbabike, short ride man o long ride. Diba? So, kapag napasubo ka na, short ride, tapos nakakita ka ng rough terrain, wala ka na magagawa. Ano na yung banat kung banat na yun. Tapos, kung ikaw naman ay napasubo na puro ahon, tapos ang baon mo lang, 34, na cogs. 32. Aray ko, masakit yun. So ngayon, since nauso ang gravel bike, yung gravel bike kasi, napaka versatile niyan. When it comes sa ride, long ride, short ride, versatility wise, talagang ako 100%. 100% gravel road bike. Okay. Kasi may mga ngayon, mga master ha. May mga bike ngayon na kung mapapansin mo, kung ikaw ay naka-gravel, kung ikaw ay naka-road bike, may mapapansin kayong mga mid-range. Yung mid-range na yon, ito yung mga mid-range na gravel road bike ha. Yung T-Reach, Katana, ano yun? Anong tatak yun? Katana Pro. Yan, yung mga, ano pa ba? May Pro Max, gravel road. Ayun yung mga budget meal. Okay, tapos meron din nilabas si Keysport na gravel road. Makakabili kayo nun kay Roosevelt Bicycle. Roosevelt Bicycle Center. Tapos meron din silang Crosta na nilabas nila na gravel road bike. Tapos meron din si DJ Cycle. Okay. Tapos si GT may nilabas din na gravel road bike. Okay, bakit nga ba sulit ang pagbili ng gravel road bike? Kung ikaw ay wala pang bisikleta, halimbawa naka-MTB ka o naka-road bike ka, sanay ka na sa road bike, halimbawa. Tapos gusto mo lang mag-testing ng gravel bike, pwede naman. Pwede kang mag-gravel bike nang pwede kang mag-road bike. Benta mo yung old school na road bike mo. Kasi may mga road bike na hindi pwedeng hindi kaya ng hanggang 32, 35C, 38C, 40C. May mga road bike na hindi ganyan. Merong mga road bike frame na dinesign para sa hanggang 25C lang. Hanggang 28C lang. So yung allowance niya sa fork, tsaka yung allowance niya sa chainstay, sa seat stay, doon magkakatalo. Seat stay tsaka chainstay. Kung gaano kalapad yung ilalagay mong goma. Diba? Pero kapag ikaw ay naka-gravel road bike, kagaya ng mga ganyan, kasi yung mga ganito, ito master, kung mapapansin mo, yung geometry niya is walang pinagkaiba pagdating sa gravel bike, sa road bike. Road bike, gravel bike, walang pinagkaiba. Kung mapapansin mo yan. Diba? Pero, ang advantage nito, itong gravel road bike na ganito, pwede mo siyang palitan ng crank, pwede mo siyang palitan ng goma, mas manipis o mas mataba. May mga frame set na ang kaya sa harapan ay 42C. Pero sa likuran, hanggang 40C. Pero syempre, pagka bibili ka ng goma, dapat parehas. Diba? Hindi pwedeng 38C sa likod, tapos 40C sa harap. Ang pangit nun. So, kailangan parehas. Kailangan pantay.
46 sa likod, 46 sa harap. May mga frame set na magkapareho. Hanggang kaya niya, hanggang mga 42C, 45C. Tanungin nyo, kapag bibili ka ng gravel road bike, aalamin nyo kagad kung hanggang saan ang kaya ng fork tsaka ng rear, kung hanggang saan niya kaya magtaba ng goma, kasi baka mamaya tumama dito diyan sa chainstay. Hindi man tatama dito sa seat stay, pero tatama na siya sa chainstay. So yun ang hindi maganda kapag bumili ka kagad ng goma tapos hindi mo alam kung hanggang saan yung kakayanin ng frame set mo yung goma, masasayang, 'di ba? So ngayon, kapag tayo naman halimbawa ay bibili ng gravel road, pwede natin paglaruan. Napakaganda nitong Pinarello na ito, no? Sobrang ganda ng Pinarello yan. Pag bibili ka ng gravel road bike, titingnan mo unang-una dyan kung kaya mong magsagad ng maliit, kung hindi ba masagwa, o kung kaya mong magsagad ng malaki. Napakaganda nun. Pagkasagad laki, napakaganda nun. Kung halimbawa kaya niyang mag-carry ng hanggang 45C, 47C, tapos kakabitan mo ng 47B, bawa 650B, 47B. Nako, ganda nun. Ang lapad nun. Kasi patay na patay ako sa mga ganun yung malapad yung goma kapag ikaw yung naka-gravel bike. Yung ngayon, may nakita ako si Cycling Chef. Si Cycling Chef, nakita ko yung bago niyang bike, yung Giant. Maganda yun. Yung Giant niya na yun. Tapos, tinabaan niya yung goma. Bagay na bagay. Kaya lang hindi ako fan ng blue. Fan ako ng white tsaka ng black. Pero maganda yung setup niya, Cycling Chef. Tapos, naka-carbon. So, anyway, balik tayo doon. Ano nga ba ang advantage pagka ganun? Pwede ka magpalit ng manipis, pwede ka magpalit ng makapal. Malaki yung advantage nun. Napakalaki nun. Kasi halimbawa, tumawag Tol! Ride tayo, Tol! Sa tayo punta, Tol! Tayo ng Mount Parawagan, Tol! Mount Parawagan. Syempre, ikaw, naka-gravel road bike ka. Yung nakasalpak sa gravel road mo, sa bike mo, pang road bike, 28C. Medyo magastos lang, pero napaka nito. Napaka sulit. Sige, go tayo. Ngayon magpapalit ka ngayon ng isa pang wheelset. Wheelset mo ang nakalagay doon ay 42C. Bawa lang Pero gravel tires. Sige, laban. Fire. Tapos sa likod ang nakalagay na cogs is 42C. Fire. Fire tayo dyan. Sama ako dyan. Diba? Nag-bike ka ng Monday. Pag-bike mo ng Monday, wala problema. Mount Parawagan, tira tayo dyan. Kayang-kaya ng bike ko yan. Wednesday, Tuesday may tumawag sa'yo. Tol! Meron tayo ride sa Tarlac. Tarlac. So ibig sabihin, kung Tarlac, ano lang yan. Puro patag lang yan. Okay, fire! Fire tayo dyan, fire! Fire ka dyan! Sige, saan ko? Okay na. Nakapag-set na kayo ng date. Oras. Ikaw nga naman ngayon, papaltan mo ngayon yung wheelset mo ng gravel road bike mo. Tatanggalin mo ngayon yung gravel wheelset mo. Ipapalit mo ngayon yung road bike wheelset mo. Ang nakalagay doon, 28C hanggang 34 na cogs. Laban lang! Pero ang nakalagay na crank mo, tip lang to, pinaka the best Kung ikaw ay naka-gravel road bike, maglagay ka lang ng at least 4630 na GRX. Yan. Doesn't matter kung 11 speed, 10 speed, o 12 speed. Basta, yung crank mo, 4630. Tapos, yung likod mo, kapag naka-gravel bike ka,
gawin mo at least yung isang wheelset mo na pang gravel bike gawin mong 42. Tapos yung road bike mo, gawin mo at least mga 34 or sagad 36. Napakaganda nun. Promise. Wala kang kahirap-hirap. Kaya kung ikaw ay bibili ng gravel bike o ng road bike, huwag ka nang bumili ng isang gravel bike. Huwag ka nang bumili ng isang road bike. Bumili ka na lang ng gravel road bike. Napakarami na yun. Ang gaganda, depende sa budget mo. May titanium, may carbon, meron pang aluminum, lahat kompleto. Tapos meron bakal. Pagka sa bakal kasi, syempre, Surly ang pinaka the best. Mag midnight special ka or pwede kang mag struggler kasi si 650B kaya mong iano yun. Kaya mong magmalapad hanggang 50C. Pero kapag ikaw naman ay depende sa sa sukat So, pero kung ikaw ay naka midnight special na medium na size 50, size 52, pwede ka mag 700C. Tapos taasan mo at least mga 45C. Kayang-kaya yun. Alright? Ganda nun. Kaya kung gusto mo, pinaka-the best na yun. Okay? Tapos, kung ikaw naman ay halimbawa, magpapalit. Kasi kung mapapansin nyo yun, walang pinagkaiba. Geometry ng road bike, geometry ng gravel bike. Ito nga walang eyelet di ba? Itong mga ganito, mga master, pwede kang pwede mo siyang paglaruan. Pwede kang maglagay ng carbon na wheelset. Pwede kang maglagay ng mga ordinary na Wainman, WTB, depende sa lapad na gusto mo. Pero uso ngayon, syempre, since nakamodelo ka na ganito, pagka ganyan yung bike mo, nakamodelo kang bike, ang gagawin mo dyan, magka-carbon ka rin. Kung naka-carbon ka na wheelset, naka-carbon ka na frame set, pinaka-the best talaga, mag-carbon ka rin na wheelset para makompensate niya yung gaang nito, yung gaang ng frame, tsaka yung gaang ng kabuuan ng bike mo. Siyempre, carbon na yan. Ngarmol, noni. Diba? So, ako din, sakali ba na bibili ako ng gravel bike, magga-gravel road bike ako. Pero since hindi naman ako mahilig sa speed Hindi ako mas speed na tao, pero kaya ko naman. Pero kung papipiliin ako, siguro mas mag-stick ako sa gravel bike na mayroong kayang ilapad at least mga 50C. 50C na 700C. O kaya, kung hindi, kasi alam mo naman yung trend ngayon Yung mga trend ngayon sa gravel bike, ginagamit na ngayon yung mga pang MTB, yung mga pang XC, gaya ng mga Continental, Race King, mga ganyan. Hindi na sila specific pagdating sa tinatawag na standard gravel bike tires. Diba? Ako ang gamit ko nung naka-gravel ako, ang gamit ko si Racing Ralph. Naku, naka-best yun. Naku, panalo yun. Grabe yun, napaka-fast rolling, ang gaang, ang kapit. Yung Racing Ralph na ang gamit ko is 2.1. Napaka-the best nun. Marami na nagtanong sa akin kung okay ba yun. Napaka-the best nun. Kaya kung gusto nyo ng ganun, yun ang gamitin nyo sa inyong gravel bike. Pwede yun sa patag, pwede yun sa light trail. Okay? So, maraming salamat. Sabi sa inyo, hanggang doon lang tayo. Napakabilis lang nun, di ba? Ang bilis-bilis lang ng episode natin. Kahit pa paano may natutunan ka, di ba? Kasi isa pa, kagandahan sa gravel road bike, meron kang speed at meron kang relax. Ano ba yung relax? Ang relax, yung 30 mo. Yung speed mo, yung 46 mo na crank. Diba? Tapos, kung pwede kang mag-multitasking. Pwede kang mag-speed, pwede kang mag-relax. Or kapag gusto mo naman ng full speed, palit ka lang ng wheelset. Halimbawa, naka-program ka ngayong araw na ang gusto ko is mabilis. Ay di, lagay mo yung wheelset mo na pang roll bike. Diba? Pagka gusto mo naman, chill ride lang. Tapos magpapak ka. Marami kang pack sa likod.
pack sa harap, pack sa fork. Gamitin mo yung ano mo, pang gravel ba. Alright? Si Papa Jack ako. Si Papa Jack ako. Ay, maraming salamat nga pala sa mga bago nating subscriber ha. Hindi ko man kayo napapasalamatan lahat. Nakikita ko lahat ng mga comment nyo. Kung hindi ka pa nakaka-follow dito, nakaka-subscribe dito, ay mag-follow ko na sa TikTok, sa IG, sa YouTube channel, tsaka sa ating FB page. Okay? Papa Jack ako. Kahit si Papa Jack ako. At siya nga pala, nasa Batangas ako sa Lipa. This week, mag-update ako. Okay, mag-update ako. Maraming salamat nga pala sa nakasama ko sa taktak nung ako ay nag-ride. Yung bata, si Kuya JC. Si Papa Jack ako. At shoutout nga pala sa ating mga Papa Jack and friends na busy. Busy sila. Alright? So, shoutout sa inyo lahat dyan. Si Papa Si Jack Papa ako. Pero mas masaya kung maraming kasama. Ay, ganito lang muna po tayo. Palaging dadaan. Palawakin ang kaalaman. Mahihirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. At narito ka ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. At palaging tandaan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Ciao.